Iginiit naman ni Attorney Estelito Mendoza na hindi na maaaring iapila pa ang pagbasura ng Korte Suprema sa kasong pandarambong laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Balitang hatid ni Jam Sisante. Pinanood ng mabuti ni Attorney Estelito Mendoza, ang lead counsel ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ang press briefing ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Si Attorney Mendoza ang humawak sa plunder case ni Arroyo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng PCSO fund mula nang ito'y iakyat sa Korte Suprema. Sabi ng batikang abogado, sa mahigit 600 dokumento at 21 testigo na hinarap ng Ombudsman, wala raw nakapagpatunay na nakipagsabuatan ang dating Pangulo sa mga taga-PCSO para i-divert ang operating budget ng PCSO sa intelligence funds. Wala rin daw patunay na ibinulsa ito ni Arroyo. Miski isang papel, miski isang testigo, hindi sinabi ng prosecution, yan magpapatunay na ninakaw ni Gloria yung 365 million. Sa paliwanag ni Mendoza sa Supreme Court, sinabi nitong inaprubahan lang ni Arroyo ang pag-release ng pondo na karaniwang ginagawa ng isang Pangulo. Wala rin daw bigat bilang ebidensya ang sinasabi ng Ombudsman sa pahayag ni dating PCSO Budget Officer Benigno Aguas na malaking bahagi ng 366 million peso intelligence funds ay ibinalik sa Office of the President. Ito raw ang dahilan kaya kinatigan ng Korte Suprema ang demurrer to evidence na ibinasura ng Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin ng demurrer to evidence ay yung prosecution walang napatunayan sa allegations ng information. Kung gano'n, dapat absuelto na, hindi na kailangan magpahayag ng ebidensya ang akusado. Sa tingin din daw ng kampo ni Arroyo, hindi na pwedeng maghain ng motion for reconsideration dahil sinabi ng desisyon ng Supreme Court na pwede nang lumaya si Arroyo. Ang sinabi ng dispositive portion, orders the immediate release. Simple English, immediate release. Hindi sinabi after the decision becomes final, it amounts to acquittal. Kanya diyan sa desisyon yan. Walang motion for reconsideration yan. In legal terms, it is what is called immediately executory. Tungkol naman sa isa pang plunder complaint laban kay Arroyo, hindi pa raw ito kaso, sabi ni Mendoza, kaya't ayaw muna niyang pag-usapan. Ayon sa law expert na si Professor Rowena Daroy Morales, magiging mahalagang bahagi ang SC decision sa pagpapayaman ng jurisprudence, lalo pat hindi pa ganoon karami ang mga naging desisyon ng mga korte ukol sa plunder. Ang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada ang pinakakilalang kaso sa bansa na nagtapos sa conviction, pero kinalaunan ay napardo naman si Estrada. Enrich ngayon ang ating jurisprudence tungkol sa ibig sabihin ng demurrer, sa ibig sabihin ng weight of evidence pagdating sa mga criminal cases. At pagdating naman sa plunder, of course, madadagdagan on the issue of plunder, but on the issue of how certain elements that would constitute plunder should be proven. Jam Sisante, GMA News.